work for them. So, mahaba raw tayo nag-aaral sa mga schools about kung ano-ano pinag-aaralan. But learn nothing about money. How to manage. How to use it instead of you being used. So gamitin mo, hindi ikaw ang magpapagamit. Tingin kayo? So, and the result is that people learn to work for money. Isang kahig siguro, isang tuka, that's it. Over-expenditure, kumbaga. But never learn to have money work for them. So, ang pera pala, utusan. Nalaman ba kayo? Sige, ang pera ay utusan. Tama yung kasabihan. Money is a very good slave, but a terrible master. Dahil pag yan ang naging Diyos mo, naku Diyos ko po. Sa halip na ikaw ang gagamit, ikaw ang gagamitin. You see that? The wisdom, mga kapatid. So use it to generate more work in the kingdom of God, because you are investing in the most intelligent and powerful investment in the whole world. You get involved with God's family, He will get involved with your family. Nothing ever leaves. Whatever leaves your hand, whatever leaves your hand will never leave your life. So, pwede mo nilagay yan. Stop mo lang, brother Christian. Whatever leaves your hand, will never leave your life. So, leave is L-E-A-V-E. Bakit? Nag-multiply yan sa iyong future. Bakit? Because you are a wise steward, maganda kang katiwala na pinagkatiwala ng Diyos. Reverse ano, mga kapatid. So gamitin mo lahat ng ipinagkatiwala sa iyo for His glory. Paano? Whatever leaves is L-E-A-V-E-S. Right. Whatever leaves, may S lang. Sa baba, no, L-E-A-V-E-S. Parang may S nitong sa baba, never leave your life. Pareho. Leaves. L-E-A. Pareho sa baba, lagyan mo naman ng S. Lumulundag ba? Typewriter. Oh, there. That's it. Will never leave your life. Okay, 1, 2, 3, read. Whatever leaves your hands will never leave your life. Period. Kung ano raw ang let go mo sa kamay mo, hindi yan let go sa buhay mo. Parang yung kanta ng mga bata. Let it go. Let it go. Pero yun lang ang kanta, hindi nila ma-let go. Punta ako sa Bohol minsan, yun din ang pinakanta ng mga bata. Let it go din. Something beautiful with that song. So whatever leaves your hand will never leave your life. Even just a cup of water na ibinigay mo sa lingkod ng Diyos, hindi ka uuwi na hindi ka pinagpala at dinayaan ng Panginoon. That's what the Bible says. So, tanongin mo katabi mo, lalangin ko kapatid, talagang mabuti kang katiwala ng Panginoon. At huwag niyong iisipin mga kapatid na ang pera ay yung nasa bulsa mo o nasa bangko. Eh kung yun ang titingnan mo, magkukulang ka.
kung bangko ng langit ang source mo, bangko ng kataas-taasan, get ready for the floodgates of heaven that will flow like rivers of living water in your life. Yan ang economics, yan ang marketing ng langit, mga kapatid. After all, tanong kita, ano ba kapatid ang nasa iyo at nasa mundong ibabaw na pag-aari ng tao? Sabi ng Salmo, everything that is on the earth and everyone who is on earth are all mine, says the Lord. Faithful ka sa pagtatides mo, kapatid, yun ay nasa batas pa. Old Testament. That's okay. But more so when it comes to the grace na sinasabi ni Paul. Grabe kapatid ang magagawa ng Diyos sa buhay mo dahil napagkatiwalaan mo ang Diyos. Kasi kung ako ay talagang mabuting katiwala ng Diyos. Ano pa namin? Ano yung pinagkatiwala sa iyo? Talents. Treasure. Time. Yun. Matindi. Lahat. Inuulit ko po mga kapatid, time is the most expensive currency on this planet Earth. Yung anak mo nag-aral ng piano, she or he has to spend time. Mahal mo ang pamilya mo, quality time, mother and father. You want to excel in your musical talent, you need time to practice. You want to excel in the holy life, God is asking of you, magsanay sa kabanalan. You need time to practice it every day. Saan galing yung time mo? Kaya sinabi ko minsan, Brad, bigyan mo naman ng time si Lord. Wala akong time. Busy ako sa trabaho ko. Sino nagbigay sa iyo ng trabaho? Si Lord. Sino nagbigay sa iyo ng time? Si Lord. Ngayon, Brad, kung kunin ni Lord yung time mo, di goodbye planet Earth, reporting for duty. I pray to God tonight, my dear friends, na tayo pumusok tayo sa pagsaserve of the fountain of all the blessings. Not so much because of the blessings, but because of the blesser. Sigaw nyo, blessor. Bakasan nyo? Blessor. Sigaw nyo? Blessor. So, pag yan ang tinutukan natin, ako kapatid, mag-uulat ka. One miracle after miracle will run after you. Signs and wonders will begin to happen in your life. Yung mga sukat na hindi mo pa akalain, kapatid, yun na ang mangyayari sa buhay. Dahil tapat ang Diyos. Isigaw ng tapat ang Diyos. So, tiyan yung hindi ka pagkukulangin. Noong hindi na ma-provide ng uwak si Prophet Elijah, noong siya ay nagmi-ministeryo, sinabihan ng Diyos, pumunta ka sa Sarepta at meron doon babaeng nag-aantay sa iyo para mag-provide sa iyo.
Pumunta ni Prophet Elijah. Ang tanong kaagad niya, ano ba meron dyan sa kusina mo? Ate Bel, ano ba meron dyan sa kusina mo? Ito, kapirangot na olive oil and harina. Sabi ni Prophet Elijah, sige, gumawa ka ng cake. Ako muna kakain, ha? Talagang preacher na. At kung at pagkatapos kayo kumain. At sinasabi ko sa iyo, Ali, sabi ni Prophet Elijah, pag sumunod ka, mula ngayon, famine, walang pagkain, hindi ka mauubusan ng supply. Sa buong mundo, kapatid, maubos na ang supply nila. Mga taga-shadow, hindi mauubusan. Sigal mo, tagapagmana ka. Sabi mo sa kaliwa kanan, tagapagmana ka. Huwag lang papasok sa ulo mo. Pero nakahanda na. Nakadeploy na ang mga anghel. I-deliver sa iyo. Okay? Tagalog, lakas! Sapagkat ganito ang sabi ni Yahweh, Diyos ng Israel, hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan, at hindi rin matutuyo yaong langis sa tapayan, hanggang hindi sumasapit ang talagang takdang araw na ang kulay marapating patakin ng may kapal. Puri ng ating Panginoon. Exodus 36, verse 5. Ito, yung sabi ng Diyos kay Moses. Okay, 1, 2, 3, lakas. And they spoke to Moses, saying, the people bring much more than enough for the service of the work which the Lord commanded us to do. Tagalog, sabi nila, labis na po ang handog ng mga tao, ngunit patuloy pa rin sila ng pagdadala. Patuloy pa rin ang pagdadala, kaya ang construction sa Prayer Mountain, tuloy-tuloy pa rin hanggang ngayon. Nasa kapatid, hindi ekonomiya ng tao. God can use even the stones. Kaya sabi ng Panginoon Diyos, did you not know that God can raise up offspring of Abraham from these stones and these hollow blocks? Totoo. Sabihin sa kami, huwag ka nang titigil sa pag-usok mo sa Panginoon. Tupad na ang binibigay ng puso. Verse 6, tuloy ng 36. Okay, lakas. So Moses gave a commandment, and they caused it to be proclaimed throughout the camp, saying, let neither man nor woman do any more work for the offering of the sanctuary. And the people were restrained from bringing. Tagalog. Kaya iniutos ni Moises, huwag na kayong maghahandog para sa gagawing santuaryo. Noon lamang tumigil ang mga tao sa pagdadala ng handog. Nangyari na noon, mangyayari dito sa Shalom ang pangako ng Diyos. Yan ang sabi ng Diyos. Nalayan mo ba kayo? Nalayan mo ba kayo? Amen! Palapakan natin Panginoon.
So, ito dapat ang pinag-uusapan natin. The only time. Kaya sabi ni Moses, grabe na, ang dami ng ginto. Ang dami ng silver to make the sanctuary, yung Ark of the Covenant. Ano yun? Presensya ng Panginoong Diyos. Akala ba ninyo, mura yung pinagawa ni Solomon na Temple of Solomon sa Israel? Pagamat wala nun ngayon. Dahil nasira yun. Winasa. Bakit? Natitigas ang ulo ng mga Israelita. Ano pabalik? Mosque of Omar. Yung mosque ng mga Muslim. Kaya ang sabi nila, dito, inialay Ismael. Pagpunta natin doon, we will see it face to face. Up there on Mount Moriah. That's the place. Nandun yung Mosque of Omar. Ano sinabi? Sinailan dito sa Pilipinas. Sabi niya, Muslim, ang inialay sa Mount Moriah ay si Ismael. Sinungaling. Mali? Sabihin mo sa katabi, huwag kang sasang-ayon sa kasinungalingan. Sino ang inialay doon? Hindi si Ismael. Si Isaac ang inialay doon. Ang iaalay ng Biyaya. Hindi rin ng mga leaders agree doon. Naku. Kaya sabi ng mga writers, ito yan, nagkang-undoy-undoy tayo. Kita mo, Mindanao, never visited by typhoons and floods. Nag-iba? Minsan, ang bagyo lumulundag pa mula sa Luzon, diretso Mindanao. Hindi biro ito, mga kapatid. Meron pa nagsabi dito, natakot ang mga Pilipino sa lindol, pumunta doon sa Buenos Aires. Sabi na, natakot yung lindol dito. Kailangan ng mga mananampalataya. We can command. Amen! Pati po ito pong 2016 election, it's within our power. Huwag kayo maniniwala sa mga political power. Oo, sa mundo yun, okay, let them do their thing. Pero ang nagko-control ng bansang Pilipinas at ng buong mundo is no other than 2 Chronicles chapter 7, verse 14. Ano ang sabi ng Diyos, mga kapatid? Hallelujah! Ang sabi ng Diyos, Tagalog, ngunit sa sandali ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbara, manalangin, hanapin ako, taligdan ang kanilang kasamaan, lilinikin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasan at kasalanan. Sila na, isigaw ng Anjo! Kami ang Pilipino! Ang Diyos. Hawak natin sa leeg, mga kapatid. No more, no less. This is the power from above. Pero, hanggat maaari, huwag kayong do your best to be also at our Wednesday gawain. Doon po tayo nagpa-prayer warrioring. Wednesday, doon po sa ating office sa Perlas building, 646 Quezon Avenue. Doon tayo nagpa-prayer warrioring. Sigaw nyo. Chain fasting. Yan ang weakness ng Panginoon. Umikilos ang buong kalangitan, ang buong bukbuk ng kalangitan in prayer and fasting. Chain. Ang dami nating pinagdaan ng bagyo, mga kapatid, mga pagsubok, pero grabe si Lord. Siya ang nasusunod. We are in control. You are not the tail, you are the head. Ikaw ang ulo, hindi ka bundok. That's why we have to pray for Israel. They that love Jerusalem shall prosper. So, ang prosperity ninyo, mga kapatid, ang inyong pagiging malago sa Panginoon, ang inyong pag-araw-araw na mga ngayon, nakasalalay dyan. Dahil pinagpa-pray natin ang Israel, particularly Jerusalem. Pray for the peace of Jerusalem. Sigaw nyo, prayer warrior. Prayer warrior. Lakasan nyo. Prayer warrior. O itong mga
mga reformating natin, dito rin nakasalalay. We never did this before, but never too late. Dahil may panibagong antas, mayroon pong panibagong revelation ang ginagawa ng Diyos. And I pray to God na lahat tayo mag-cooperate, mga kapatid. Never too late. Sabihin mo, hindi okay po. No, don't say that. Kasi ibinigay na sa'yo. Ipinagkaloob na sa'yo. Igisingin mo na lang yung mga qualities na yan at mga giftings na yan na nasa iyo na ibinigay ng Diyos. Sigaw nyo, nasa akin na. Nakasan nyo. Nasa iyo na. Kung ano nasa kay Moses, na kay Joshua, na kay David and Solomon, sobra ka. Ang nasa iyo. Bakit? Nasa New Covenant ka na. Ewan ko kung nakakaintindihan tayo, mga kapatid. Ilagay mo yung ay open man din. Pakinggan nyo. Tingnan nyo ng mabuti. Okay? Look very well. Lakihan mo pa. Kung meron pang ilalakyan. Okay? Sige, 1, 2, 3. Read. Both in mind and body, you are far better equipped than Solomon or Caesar or Plato to make something beautiful and meaningful of your life. You have a greater potential than anyone who has ever lived before you. You are nature's greatest gift. So, ikaw pala ang himala ng napakalaking ginawa ng Diyos. Ang potentials mo, walang limits. So, kung ang utak natin, ang puso natin punong-puno nito, makikita mo, susunod lahat. Kasi Father Archie, parang good English naman yan. Hindi ko nga maintindihan ng pagkakas. I don't know what can be clearer than this. Siya yung mabuti ang Diyos. Apat ang Diyos. At grabe ang inihalan sa lahat na nananay sa Diyos. Pwede naman. Kasi tayo tayo mga presensya ng ating paso mga kamay. Hallelujah. Lakasan natin. Tayo titigin sa kaliwa o sa kanan. Tutukan po natin ang kanyang promises. Lakasan po natin. Mapagmahal na. Sa ngalan ni Jesus, salamat for your eternal word. Lilipas